Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all over the world. Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday on Radio Bandito TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandito. Hello again, welcome sa Usapang Bata at iba pa sa ngalan po ng ating partner, si Sir Johnny Gomez, ang ating Technical Director si AJ Austria at ang ating Program Head si Angel Atienza. Welcome to the show. Hello, hello. Ang bilis ng oras, no? Kanina akala namin marami pang oras pero 30 minutes has passed already. Sabi ko nga, ngayon po ay Agosto, buwan ng wikang pambansa, kaya po tayo nakabarong. Mga espesyal po itong ating susunod na mga guests, si Diana Nachor at si Cherry Malencia ng World Vision in the Philippines. Sila po ay Acquisition Manager at Health and Nutrition Specialist. Nangangalaga po sila ng mga most vulnerable children. Hello, Cherry and Diana. Like to say hi, Cherry? Ayun, and Diana. Good afternoon po. Happy breastfeeding month also. Oh, there you go. So yan August is Breastfeeding Month in the Philippines. Ang gusto po nating malaman, paano nga ba pangalagaan itong mga sanggol natin? Kailangan ba talaga exclusive breastfeeding for the first 6 months? Sagutin po yan ni Diana. Kailangan ba talaga? Sorry, nakamute ako. Yes, David, tama po kayo. For the first 6 months of life, kailangan exclusive breastfeeding. Meaning no water po ang ibibigay kay baby. Because yung breast milk ni mommy, complete nutrients, nutrition na po siya para sa lumalaking sanggol po. So, yun po. Okay. So, bawal pala ang tubig. Akala ko pwede. Yes, for the first 6 months. For the first 6 kasi, months. Yes. Sorry, ang breast milk kasi has already water in it. May water content na. Okay. Siya. So po, that is enough for the infant po who breastfeeds. Thank you, Diana. Alam nyo kasi, kadalasan po, siguro yung mga bagong mommies na nakikinig ngayon, di ba minsan medyo mahirap magpa-breastfeed? So medyo napanghihinaan tayo ng loob, kasi hanggang sa ayaw mo na. Pero, Diana, anong dapat nilang gawin kung sakali? Na, na medyo mahina siguro yung labas ng breast milk. Paano siya? Ang pwede pong gawin ng pag nahihirapan po or may si mommy na parang may po siya na nahihirapan po lumabas yung milk niya, pwede po just to continue eating nutritious foods. Tapos kung pwede pong bawasan po sana rin po ang stress kasi nakaka-apekto rin po sa production rin po. Kung kung pwedeng makapag-rest rin po, makapag-rest siya. Sleep and rest well. Pwede rin pong to help po sa production po ng kanyang breast milk. So, yun po. Okay. O sa mga tatay dyan, bawasan daw ang stress para doon sa inyong mga wifey. Sige, Diana, pahinga ka muna dyan. Alam ko medyo makati ang lalamunan mo, di ba? Buti na ka nandiyan ka solo. Kasi, di ba, ang masasabi ko lang dyan, girls can. Di ba? Meron po kasing sinasabi ang World Vision, para daw sa mga kabataan na, lalo na, mga babae, girls can. Meron silang ganong campaign. Cherry, ano ibig sabihin nun? Yeah, basically, so sa World Vision, naniniwala kami sa potential ng bawat batang babae. Naniniwala kami na if you unlock and you give them opportunities for them to realize yung potential nila, they can achieve their dreams and goals in life. So, ngayong October 11, we would like to ask everyone to consider and think about helping children through World Vision's Girls Can campaign. So actually, October 11 is the International Day of the Girl Child. So it's a good time to celebrate that by sponsoring a child. Teka, nabagit mo sponsoring a child. Paano ginagawa 'yon?
Online ba Oo. to? Face-to-face? Para It's mechanic. actually very easy. So they just can Mhm. go to worldvision.org.ph to sponsor a girl. And did you know that yung sponsorship for a girl is just 25 pesos per day. So not Uh-huh. thousand, but just 25 pesos per day. So it's really very light on our pockets and it's easy to do. We also have a team in if you're in NAIA Mhm. T3 now, we also have a team there and they will be present up to August 31. So you can, if ever yung mga nakikinig sa atin at nanonood, they can go there and sign up to sponsor a child. Uy, very good yan ha. Sa mga nade-delay yung flight, si Sir Johnny, Oo. pabalik yan by o kung dadaan kayo ng Terminal 3, please go there, no? And then see, paano kayo, ang maganda rito kasi, Cherry and Diana, at sa lahat po ng nakikinig, nanonood sa atin, kahit nasa kwarto ka, nakahiga lang, at nagne-Netflix, bago ka mag-Netflix, punta ka na lang muna sa website ng mga ganitong klaseng organizations. Kasi di ba, from the comfort of your home, pwede kang makatulong sa ibang tao. Pero Cherry, question lang. So, kung 25 a day yon, sabihin mo na 30, so mga 750 per month, kasya na ba yun sa isang bata? Or Mm-mm. meron ba kayong pinupool na funds together with others? Oo. So what's good with World Vision's child sponsorship program, yung 25 peso a day or 750 pesos a month is being pulled together with other child sponsors. So yung amount na yon, it doesn't go directly to the child, na given as is, but it's an amount that is given to the whole community for the projects for education, for health and nutrition, for child protection. So we make sure that they are empowered, they know their rights. And part of this is also yung mga health and nutrition projects natin. Kaya I'm Yeah. also working closely with Diana. So one of the things that the children benefit from is making sure that they are well nourished in their day-to-day life. At saka kilala mo yung bata, di ba? Tama, ma-assign sa'yo. Ganun ba yun? Yes, so that's also one good thing about child sponsorship ng World Vision is that there's a personal connection. So Okay. once you sign up to sponsor a child, you will receive yung profile ng bata. You will get to know the name, grade level, and also yung interest ng child. So you can even write to the child and encourage the girl to, achieve her dreams and look at kung ano yung favorite subject niya, for example, and then connect it also with maybe what's your favorite subject when you were young. Oh, nice. Thank you, Cherry. Oh, napansin niyo na po, bakit puro babae ang guest natin? Because it's, girl power ba ang tawag doon? Anyway, so Diana, so kung ako po ay, kunwari, ako'y nanganak na, no, halimbawa, tapos doon sa mga communities na sinusuportahan ng World Vision, ano yun? So pag uwi ko sa bahay, o sa hospital pa lang, o sa doon pa lang sa clinic, or sa midwife sa clinic, pwede na mag-breastfeed, diretso na. Yes, tama po yun. Actually, meron din po tayo kasing batas, yung Rooming In Act, RA Rooming 7600. in, okay. Yes, ito po yung once na nganak si mommy, kailangan i-room in or itabi. Itabi ni si baby kay mommy para makapag-breastfeed si baby sa first hour ng kanyang life. So, Wow. yun po yung kailangan, yun yung tinatawag na unang yakap. So, so nilalagay si baby sa dibdib ni mommy pagkapanganak in the first hour after birth para makapag-breastfeed si baby. So, yun po yung first initiation of breastfeeding para kay baby. So, yun. Okay, and then tuloy-tuloy ito, exclusive for 6 months without any solid or Water. liquid food, Yes. oo. Opo. And then, after 6 months, pwede pa rin bang mag-breastfeed ang bata? Yes, pwede po, no? After 6 months, no, bibigyan na po siya ng complementary food. Pero patuloy pa rin po yung pagpapasuso kay baby, 2 years and beyond. So, yun po, pwede papasusuin si baby after 6 months. Plus, complementary food po, no? So, yun po yung tinatawag na complementary feeding para kay baby. So, sa World Vision, ganyan talagang ginagawa ninyo. Nakatambay kayo dun sa community for an average of 10 years?
So nakikita niyo yung mga bata na lumalaki, di ba? Tama ba? Yung mga Yes. program officers on ground? Yes po, no, na ano po, no, nakikita nilang habang lumalaki yung baby, ano naging ano po, no, progress din po or ano po yung nangyayari kay baby pagka lalo na po sa mga area programs po ni World Vision po, no, sa community. So nakikita po kung paano po na po lumalaki si baby. So yun po pinopromote po natin kasi po ang breastfeeding and complementary feeding after 6 months of age po. Oo. Diana, kanina, kausap ko si Dr. Shahara from National Children's Hospital. And then, yun nga, napag-usapan namin paano mag-alaga ng sanggol, ng mga bata. And then, naalala ko rin, yung unang usapan natin before, meron ka nabanggit na stunting at saka wasting. Ano ba yun? Ano nga, sa mga bago nakikinig lang ngayon, ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba wala ng nutrisyon o nawawala ng nutrisyon yung mga bata? Okay, so meron po tayong mga types of malnutrition, which is yung nabanggit nyo po, no, which is stunting, wasting, and underweight. So for stunting po kasi, ito yung ano po, no, yung bansot or maliit po siya para sa kanyang edad. Okay. Tapos yung wasting, ito po yung ano po niya, yung timbang po niya hindi tama or mababa para sa kanyang tangkad. At yung underweight, ito po yung type of malnutrition or acute malnutrition na yung timbang niya ay mababa po para sa kanyang ano po, no, edad or sa kanyang ano po. So ang mga Pilipino hindi natural na ganun kaliliit ang mga bata dapat? Tama ba? Hindi. Part of it at least, no? Oo. Yun nga po sinasabi po nila na baka na ano po na namana. Kaya bansot or stunted po yung bata, pero may kinalaman rin po ito sa nutrisyon na tinatanggap po ng bata or ano po na binibigay sa bata habang siya ay lumalaki. Okay. Thank you, Diana, ha. Balik mo na kay Cherry. Cherry, pag nakakamit kayo ng yung mga prospective na sponsors, paano niyo ine-explain sa kanila yan? Kasi 'di ba, naintindihan ko kung ikaw ay isang kumpanya ng kuryente, pag pinakita mo sila ng ilaw, ay okay, kuryente yan. Pag ikaw naman pagkain, pag pinatikim mo sa kanila, ay pagkain yan, masarap yan. Pero kapag ang binibenta mo na ay hope, joy, and justice for children, paano yun? Paano nyo ine-explain? Gano'ng katagal usually bago makapag-decide ang isang would-be sponsor? Oo nga, no? Kasi the product that we bring is very intangible. It is hope, it is joy, and it is justice for children. And siguro isa sa mga ginagawa namin ay ipakita kung ano yung need or kailangan sa mga communities natin. Katulad nung na-mention kanina na stunting, yung malnutrition. Kasi for some of us na nakakaluwag-luwag at hindi natin nakikita na may ganitong reality pa sa ibang parts of the Philippines, kailangan namin maging vocal, kailangan namin mag-raise ng awareness about these challenges that can, block a girl from realizing her potential and also her dream. So that's one of the things. Now we raise awareness about issues and also challenges that our children face. And we want to make sure that as we raise awareness about that also, we also parang give the solution, allow people to see that we don't stop at raising awareness and telling them about the need. We also tell them how they can take part. And I think that's where we convince them and they see that, I wanted to also take part. I also want to give hope. I also want to bring joy to more children. And they also see yung kahalagahan when they write to the child, when they get to know more about the child that they are helping. Oo, nalala ko tuloy yung sabi ni Barbara Streisand, a vision is just a vision if it's only in your head. If no one gets to hear it, it's as good as dead. It has to come to life. It's a song. Anyway. So diba? So okay, so you talk to the sponsor, napapakanta na tayo dito. So you talk to the sponsor and then yun na nga, so nag-sponsor na silang ganyan. Tama ba na when they help others, minsan mas malaki pa yung impact sa buhay nila? Meron ba mga ganung kwento yung mga sponsors, lalo na yung mga sponsors sa mga girl children, lalo ngayon kasi ngayong September and October? Oo, talaga nakaka-inspire yung mga kwento ng mga sponsors natin, lalo na doon sa mga tumutulong sa mga girl children. There was one sponsor na based siya sa Middle East.
Mhm. Siya ay overseas Umaabot kayo ng Filipino Middle East? workers. Yes. Oo. So Okay. that's the power of helping, ganun ang nation building spirit of the Filipinos na they look Mm. back talaga and they wanted to help. So nakaka-inspire na they know yung pinagdaanan nila nung kabataan nila, and now what they want to do is they want to give back. They also want Mm. to help children na nakaranas nung naranasan nila, and they want to make sure na mas marami pang Filipinos and Filipino girls will Mm. reach their dreams. Mm-mm. Yung akin pong ano, di ba? May sponsored child din ako eh. Taga ano yun? Pwede ko ba Wow. sabihin sa probinsya? O taga Luzon na lang siya. Taga Luzon, Oo. baka masabi ko. So, taga Luzon, yun, taga Luzon siya. Very good. Big girl na ngayon. Kasi 5 years na siyang ano eh. 5 years ko na siyang nakaka-coordinate. Coordinate masyado, no, Oo, corporate. diba? You see yung Oo. progress niya, yung nakakatuwang natanggap na yung letter every year na, Mm. naka-move up na siya to the next level. So it Yes. gives us sense of fulfillment. Naka-braces na siya ngayon. Hindi. Siguro, baka hindi lang braces, baka retainers lang yun or yung sinusuot ng mga teenagers. Kasi very good eh, no? Nag-iiba yung itsura nila. So, di ba? Kumbaga, para siyang investment, para siyang passive income, di ba? Na kahit tulog ka, tuloy-tuloy yung transformation na nangyayari, lumalago yung pera mo. Ito naman, lumalago yung buhay nung pamilya, ng mga bata. Sige, Cherry, thank you. Diana, meron akong nabasa dito na batas, o di ba? Akala nyo ang breastfeeding ay basta breastfeeding, no? Meron po siyang batas. At saka meron ding tema yung celebration niya. Sabi dito, enabling breastfeeding, isulong ang ligtas at malusog na pagpapasuso para sa manggagawang Pilipina. O ngayon, very focused ang DOH pa. Explain naman ano ibig sabihin nito. Okay, no? So tama David, no, yung natin, no, yung theme natin for this month of August for the celebration of National Breastfeeding Awareness Month, tungkol po sa manggagawang Pilipina na nagpapasuso, no? So breastfeeding in the workplace. Ano po ba yung mga yung mga rights po niya as a breastfeeding mom habang siya ay nagtatrabaho. So yun po, no? Tapos meron po tayong batas about po dito. Ito po yung if I may, share ko na rin po yung batas po natin. Opo. So ito po yung Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009 or Republic Act 10028. So if I may share also po, no, ano ba yung mga nakapaloob na mga provisions dito po sa sa batas po nito for breastfeeding moms na nagwo-work po. So, sabi po sa batas, kailangan po meron breastfeeding workplace policy. So, ano po ba yung yon? Ano ba yung polisiya, nilalaman ng polisiya? Sabi po, ang kailangan nakapaloob po dun sa polisiya ay meron pong itatayo na lactation station or breastfeeding station. So, meron pong space sa office or any itong batas po nito for private and public establishments and facilities po ito. So, magtatayo po ng breastfeeding station sa loob po ng opisina, sa workplace po, no, para doon po magpapasuso or mag-express ng kanyang gatas yung isang lactating mother. So, dapat po yung lactation station ay accessible sa nanay, malinis. Hindi po siya dapat located sa loob ng toilet. Okay. This is a separate space. Opo. Alam mo, guilty ako dyan kasi wala pa naman ako noon sa wala pa ako masyadong awareness sa kasi yung office mate ko dati, nakakahiya naman ako. So yung office mate ko dati, I think we have an event sa isang hotel. Pasensya na po kailangan ko sabihin, huwag niyo akong gayahin. So sabi niya, David, kailangan ko mag-express. So sabi ko, ay, doon ka sa CR, maganda yung hotel, maganda yung CR ng hotel. Sabi niya, ano ka ba, David? Gusto mo ba na yung pagkain mo niluluto sa restroom? Sabi niya, okay. So there I understood. Ganun nga naman pala yun. Opo. This will be a separate space po. Hindi naman kailangan, dapat lang po, private. May well-ventilated. Tapos may yung mga nandun po sa loob ng lactation station or breastfeeding station, may may comfortable chair, tapos may refrigerator para doon po ilalagay yung express milk
nung nanay. Oo, So, oo. pwede niya pong i-store muna po doon, tapos bago umuwi, pwede po niyang kunin. And then, logbook, para doon po ilalog ko sino na po yung mga nakagamit nung lactation station, and also yung Very good. mga materials about breastfeeding, infant and young child nutrition, and also, yun po, bawal po ang promotion at marketing po ng mga breast milk substitutes po. Okay. So, yun po yung nakapaloob. Plus, dun po sa batas rin po, nakasaad rin na kailangan po may lactation break. Meaning, on top of po ito sa regular very break, good. opo, not less than 40 minutes in an 8-hour work period. So, dapat binibigay ka mommy yon to breastfeed her child or express po yung kanyang milk po. So, yun po. No? Uy, ang galing ha. So, meron palang ganon. O sa mga employers na nanonood, nakikinig, gawa na kaya ng lactation, ano yun? Or lactation room, station and a workplace policy po about yun ang pinaka-importante. Dapat nakasulat black and white para susundin ninyo. Yes. Siguro marahil marami nagtatanong sa atin, ano ba yan? Kailangan ba talaga mag-sponsor pa ako o tumulong pa ako sa mga bata? At the same time, kailangan pa ba talagang gawan pa ng special policy yung mga magulang? Alam nyo ba, sa pag-aaral po ng United Nations Development Program, for every $1 na inyo pong ini-invest sa mga bata, mga preschool halimbawa, ay nakakakuha ang isang country ng $10 na return. So, biruin mo sa 50 pesos na ibibigay mo, halimbawa, dun sa, kung ikaw ay gobyerno, meron siyang 500 pesos na return. So, I think, di ba, ano ba naman yung 750 pesos a month? Or ano ba naman na magtayo ka ng dissenting lactation station sa iyong workplace, di ba? Para sa mga magulang na to. Kasi you're not just helping itong mga moms, itong mga bata, you're helping the whole community and families. Thank you. Anyway, so, saya-saya. Anyway, so, thank you, Diana. Cherry, ano ba to? Kapag pumunta ako sa website ng World Vision, meron na ba akong madaling makiklik doon? Safe ba yun pag nag-click ako doon? Yeah, it's a secured link, and we have payment processing for GCash. Those who wanted to give through GCash, also through PayPal, or through credit card. Pwede din namang mag-send through bank deposit. So we're making sure that yung donation portals, sponsorship portals natin are safe and convenient. Okay, very good. So safe po siya, no? Kasi ang dami mga scams ngayon, di ba? So ito, you just go to what website again? www.worldvision.org.ph. Yun That's po, right. And then they also have their Facebook and other social media pages. So, thank you, Cherry. Diana, kung meron ako halimbawa, dun sa batas kamo, di ba, bawal yung may mga ganitong signages or promotion. Paano yun? Kung ako isang concerned citizen, kanino ako dapat mag-report? Halimbawa, walang policy sa lugar namin, di ba, sa venue or sa work. May I go directly to DOH or paano ba? Yes, you can, pwede, pag may nakita po mga violations of this, this policy or this law, pwede po mag-report sila directly kay DOH. I think meron naman po silang hotline that they can, call para lang mag-report ng mga, if may nakita po silang mga potential violations po of the policy. Mm-hmm. Okay, sige, thank you. Cherry, gano'n na nga ba katagal ang World Vision sa Pilipinas? More than 65 years ng World Vision sa Pilipinas. So, senior citizen, if you look at it, meaning well-experienced na in helping children. So you can trust that every peso that you give will make sure that it will reach the most vulnerable children. Oo nga, no? So, tapos, tama ba yung obserbasyon ko? Kasi parang sa mga friends ko o sa mga pamilya ng communities na napupuntahan ko, mas marami minsan yung babae kaysa sa lalaki na mga bata. Tama ba yun, Cherry? Ganon din ba yung na-observe ninyo? Oo, mas maraming mga babae kaysa sa mga batang lalaki. Tapos, tama rin ba? Meron ba kayong studies or discussions or case studies na mas kulang yung nakukuha nilang tulong ng mga batang babae or mas madami silang risks sa paligid nila? Pa-share naman. Yeah, actually, mas madaming risk sa paligid ng mga batang babae. Katulad ng mga for example, child labor. If you go to the rural areas, sila yung unang-una minsan na
pagkakatiwalaan na mag-alaga ng mga nakababatang kapatid. Oh, So, yeah. imbes na magpunta sa eskwelahan ay ganun ang ginagawa nila. Or Oo nga. nagpupunta sa mga ibang bahay para maging house help. So, may mga Mga ganong tulong, oo. child labor na risk. And also at risk din sila for most of the out-of-school youth are also women or are girls. Really? In the past, there's a study na Mm-mm. ganoon. So, importante na na matulungan yung mga batang babae na hindi sila mapunta dun sa mga risk na yon. Kasi there's also a study na when you educate girls, they become women and mothers who also support their children in their studies. So, we're investing in Diba? them. Oo, galing, no? So, tama, pwede namang lalaki at babae. Kunwari, gusto ko, nag-sponsor ako ng girl ngayong September, October, or pwede akong mag-sponsor uli ng boy naman. Pwede ganon. Yes, totally. Yes. Kasi we Oo, also don't oo. discriminate. Correct, We want to support correct. all Oo, children. oo nga naman. Nagkataon lang na yung October 11 is International Day of the Girls, di ba? That's So gusto right. nating i-highlight yung gano'n. Kasi baka yun ang tanong nila eh. So ngayon, ang tanong ko na, so, siguro closing na rin natin to, no? Anong fulfillment yung nakukuha ninyo sa ganitong klaseng work? Kasi hindi siya madali, di ba? Kasi nga, yun nga, you're selling transformed lives. Halimbawa, siguro for Cherry, and then for Diana, ang hirap kalabanin ng mga iba't ibang natural external forces against breastfeeding and overall health and nutrition ng bata. Cherry, sige nga, paki-encourage mo nga kami to sponsor by sharing your encouragement. Yeah, so I've been working in World Vision for 10 years now, and all I can see and say is that I can see changed lives, transformed lives. I've met last year si Regine, who is a former sponsored child of World Vision, and now she is in her college years. So after graduating ng high school, what she did was she worked and she worked for looking for scholarships. So now she's studying in college by being a scholar herself. And when I've met her, three things come to mind. I can see persistence, I can see grit, and I can see hope. And pag nakikita ko yon, it reminds me na lahat ng mga pinagtrabahuhan ko, all that efforts that I contribute in the organization ay napupunta sa mga bata na ganito, na future leaders ng ating bansa. So that gives me hope also. Yun. Thank you, Cherry. At saka punta sila sa website, at saka sa ating social media pages to support mahalaga pong children. puntahan ninyo. worldvision.org.ph at i-follow nyo po on Facebook and also Twitter and Instagram. Diana, thank you, Cherry. Diana, ikaw naman. So, in securing the health and nutrition of our children, any words you'd like to say to encourage our communities? And po, so thank you, David. Just continue to we're just continue to promote yung importance and also yung yung kung ano po yung mabibigay na advantages po ng pagpapasuso sa isang sa isang bata para lumaki po siya ng medyo choppy lang yung line ni Diana, but I'm sorry. sure, I'm sorry. I-remind niya tayo tungkol dun sa batas ng breastfeeding, lalong-lalo na ngayong buwan ng August. Yes, to continue to promote breastfeeding po. That's okay. So, yeah. So para lumaki siya ng tama. Yes. Okay. Oo. So again, para sa mga nanonood po sa atin, it really takes a village to raise a child, to keep them healthy, support their education, halimbawa, and yun nga, para maging productive citizen sila nitong ating bansa. Hindi lang dapat matalino, dapat mabait. Yan po ang ginagawa ng World Vision at ng National Children's Hospital, yung kasama natin kanina. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ako si David, at para po kay Sir Johnny Gomez, at kay AJ Austria, at kay Angel Atienza, hanggang sa susunod po na Usapang Bata at Iba Pa. SOS, serbisyo, ora mismo, sigurado. Programang tatalakay sa kapangyarihan ng serbisyo sibil. SOS, serbisyo, ora mismo, sigurado.
Programang hihimay sa kapangyarihan ng pamalang lokal. SOS. Serbisyo. Ora mismo. Sigurado. Programang maglalapit sa pamalan at mamamayan. SOS. Serbisyo. Ora mismo. Sigurado. Kikilos ang barangay para sa bayan. Edukasyon, kalusugan, trapiko, basura at iba pa. SOS. Serbisyo. Ora mismo. Sigurado. Tatalakay sa mga problemang napapanahon. Problemang hahanapan ng solusyon.